another day, another vlog. Ayan, dahil sobrang init ng panahon ngayon, mare, at dahil summer, kaya naman naisipan natin gumawa ng panghimagas. Ayan, gagawa tayo ngayon mga mare ng buko pandan salad. Ayan, mayroon tayo ritong Mr. Gulaman mga mare. Yung kulay green nga po ang ating ginamit para sa ganoon ay mukhang pandan talaga siya. Tinunaw ko lamang po ito siya mga mare, tsaka ko isinalang sa ating medium flame setting. Hintayin lamang po natin kumulo ito mga mare bago natin ito i-set aside at ilagay sa ating mga Tupperware. Sa puntong ito mga mare ay okay na nga po yan at kaya naman patay na natin ang ating kalan at isalang na natin sa ating Tupperware. Ayan, ingat lamang po sa pagsalin mga mare dahil mainit po ito at baka kayo po ay mapaso. Ayan mga mare, ito po ang ating gagamitin. Yung pinakamalaki nga po nating Tupperware ang ating gagamitin. At saka natin isasalang yung ating ginawa na ating jelly or gulaman. Ayan. Pagkatapos nga natin yan na isalang mga mare ay iset aside natin at ilagay sa ating freezer. Pero bago po yan mga mare, iparest rin po muna natin para sa ganun ay hindi masira yung ating lagayan. Dahil kapag basta-basta po natin inilagayan sa ating freezer mga mare ay baka masira po ito dahil sobrang init pa po niyan mga mare. Ayan. Ngayon naman mga mare, habang inaantay natin na tumigas yung ating gulaman ay nagpakulo ulit ako ng tubig dito. Ayan, ito naman po mga mare, lulutuin naman po natin yung ating mga sago. Ayan, gusto ko po mga mare kapag gumagawa ng anything na salad mga mare ay madami po tayong ilalagay na sago. Hintayin lamang po natin na kumulo po yung ating tubig mga mare, tsaka natin ilagay yung ating mga biniling sago kanina. Ayan mga mare, sa puntong ito, kumukulo na nga po yung ating tubig, kaya naman dahan-dahan na nating ilagay yung ating mga sago. Ayan, 5 sachet po ng sago yung aking binili mga mare. Ayan, mas madami pong sago, mas masarap mga mare. Dahan-dahan lamang po tayo sa paglagay, tsaka natin ito halu-haluin mga mare para sa gano'n na hindi magdikit-dikit. Ayan. Ayan, sa puntong ito nga po mga mare, tignan nyo naman yan at medyo naluluto na po yung ating mga inilagay na sago. Pero habang niluluto po natin to mga mare at pinapakulo, ay magbibiyak naman po tayo ng ating gagamiting buko. Ayan, bumili po ako ng 2 buko kanina na siyang ating gagamitin sa ating buko pandan salad. Ayan, atin lamang po itong bibiyakin mga mare. Pinabalat ko na po to kanina sa palengke at ayan, bibiyakin po natin para makuha po natin yung kanyang juice. Tsaka natin biyakin para sa ganun ay makuha naman natin yung pinakalaman na siyang gagamitin natin sa ating buko salad o buko pandan salad. Dahan-dahan lamang po mga mare sa paggamit po ng kutsilyo sa pagbibiyak po ng buko. Maaari nyo pong ibabiyak na lamang po sa palengke kung hindi nyo po kaya mga mare. Ayan. Yung buko juice nga po pala nito mga mare, sobrang tamis po at napakasarap nga talaga at napaka-refreshing mga mare. Ayan, saktong-sakto lamang po yung tigas ng ating nabiling buko na pang buko salad or pang buko pandan salad. Ayan. Pagkatapos natin makuha yung kanyang buko juice mga mare, ay tsaka naman natin ito hatiin sa dalawa sa gitna.
para sa ganun ay makuha naman natin at makayod yung kanyang laman. At tignan nyo naman yan mga mare at saktong-sakto nga lang po yung tigas niya pang buko pandan salad. Ayan, iset aside lamang po natin yan mga mare. At saka pagkatapos nga po natin mabiyak lahat, ay atin naman po itong kakayurin. Kung inyong titignan mga mare, saktong-sakto lang po ito. Gumamit lamang po ako dyan mga mare ng pangkayod. Ayan. Yung iba po mga mare ay chinachop na lamang po ito na pa-cubes. Pero para sa akin po mga mare, para mas maganda po tignan, ay gagamit po tayo ng pangkayod ng buko. Napaka-perfect nga naman po talaga mga mare ng mga gantong panghimagas, lalong-lalo na po mainit po ang panahon ngayon. Kaya naman, kung ako po sa inyong mga mare, subukan nyo po ito sa inyong mga bahay. Ayan, kung nagsasawa na po yung mga anak ninyo sa coffee jelly or sa mga buko salad, try nyo po itong buko pandan salad mga mare. Wala po masyadong ingredients dahil lang sa 3 or 4 na ingredients mga mare, magkakaroon na kayo ng panghimagas. Ayan. Medyo maliit po yung natin nabiling buko mga mare, kaya naman kakaunti lamang po yung laman. Pero okay na po yan dahil madami naman po tayong binili or nabiling sago kanina. At yan po ang ating gagamitin para mas dumami po yung ating gagawing buko pandan salad. Ayan. Kung inyo pong titignan mga mare, yung isang mangkok na yan, hindi pa po yan mapupuno. Dahil kalahati lang po yan mga mare yung ating nabili na buko. Ang ganda ng pagkakaano niya dito. Muyag-muyag. Maganda yung ano. Yung gulang ay yung sago. Hindi siya yung parang lagkit na. Muyag-muyag. Ito na nga po lahat mga mare yung ating nakayod na buko. Kaya naman, balikan naman po natin yung ating nilulutong sago. Ayan. Kung inyong titignan mga mare, medyo okay na po siya. At lumambot-lambot na po siya ng kaunti. Lutuin pa po natin ito hanggang sa mawala ng tuluyan yung mga puti-puti niyan. At maging transparent na po siya ng tuluyan. Ayan. Hindi naman po required mga mare or hindi naman po dapat na kailangan habang pinapakulo po natin or habang niluluto po natin bukas pa po yung ating kalan. Dahil kahit naman po patay na po natin yan mga mare, ay maluluto naman po yan ng tuluyan dahil sa mainit na tubig nakababad. Ayan. Kung inyong titignan mga mare, medyo okay na po yan. Yung ganyan mga mare ay okay na po yan. Papatayin na po natin yung ating kalan at hintayin na lamang po natin na maluto po siya ng tuluyan dahil po sa mainit na tubig. Ayan. Kapag naging transparent na po yan lahat mga mare, pwede na po natin i-drain yung kanyang tubig at saka natin i-set aside. Mag-proceed naman po tayo mga mare sa ating mixture. Ayan, meron po tayo ditong creme densada. Bumili po ako ng 3 creme densada mga mare dahil sobrang mahal po ng Nestle cream ngayon. Kaya naman, gagamit na lang po tayo ng creme densada para 2-in-1 na po siya. Pero mga mare, nagdagdag pa rin po ako dyan ng 2 condensed milk para sa ganun ay sakto lamang po yung kanyang tamis. Ayan. Ilagay lamang po natin yan ng paunti-unti sa ating mangkok o di naman kaya lagayan para sa ganun ay mahalo natin mamaya ng maayos mga mare. At ayan mga mare, kung inyong titignan dyan sa ating video mga mare, parang iisang condensed milk lamang po yung aking nailagay. Pero nagdagdag pa po ako pagkatapos ng video at hindi ko na rin po siya na-videohan. Naglagay din po pala ako dyan mga mare ng keso. Hindi ko na rin po na-videohan mga mare dahil nalobat po yung ating cellphone. Ayan. Pero ayan mga mare, halo-haloin lamang po natin ito hanggang sa mag-well combine yung ating mixture.
Naglagay din po pala ako dyan mga mare ng konting amount ng water. Pero mga mare, kung ako po sa inyo ay kung mayroon pong buko juice, yung inyong nabiling buko, ay pwede po yun yung inyong ilagay para sa ganun po mga mare ay mas malinamnam po ito. Okay lang naman pong gumamit ng tubig mga mare, pero mas masarap po kasi kung yung mismong juice po ng buko natin yung ating ilalagay. Ayan mga mare, nagdagdag lamang ako ng kalahating baso ng ating tubig. Pagkatapos nga niyan mga mare, set aside lamang po natin yung ating mixture at dahil matigas na po yung ating gulaman, ay atin naman po itong kakayurin. Ayan mga mare, kung inyong mapapansin po, kinayod ko po yan gamit po yung ating pinangkayod ng buko kanina. Kapag okay na nga po yan lahat mga mare, gawin na po natin yung ating buko pandan salad. Ayan. Sa same na mixing bowl po mga mare kung saan po natin hinalo yung ating mixture kanina, ilagay lamang po natin ng paunti-unti yung ating gulaman na ginawa. Ayan. Unti-unti lamang po mga mare para sa ganun hindi po matapon yung ating mixture. Pagkatapos nga po yan mga mare, ilalagay naman po natin yung ating buko. Ayan. Yung ating kinayod na buko naman po yung ating isusunod na ilalagay. And mga mare, ito lamang po yung ating inilagay pero sobrang nakakatakam na po siya mga mare. Tignan nyo naman yan at konti na lang ay aawas na po yung ating lagayan. Hindi na po siya kasya mga mare. At madami pa pong natirang sago dyan sa ating lagayan. Kaya naman po, pinalitan po natin yung ating lagayan mga mare or pinaghahaluan para sa ganun ay kasyang-kasya po siya lahat. Ayan. Ito na po mga mare yung ating buko pandan salad na perfect panghimagas sa ganitong panahon dahil sobrang init po. Paniguradong magugustuhan po ito ng inyong mga anak, kahit po ng inyong mga asawa or anything na matatanda mga mare dahil hindi po siya sobrang tamis. Sakto lamang po ang kanyang tamis. Balance na balance po mga mare. Ayan, hindi ko na po na-videoan mga mare yung paglalagay ko ng cheese pero naglagay po ako. Ayan, dahil tapos naman po tayo sa isang cooking video, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta at nanonood sa atin. Maraming salamat po, hanggang sa muli, paalam!